mga kaibigan, meron tayong repair dito na consult na 6 auto. Ayan o, 6 auto, AB6 auto. Meron siyang bluetooth. Ang sakit nito ay walang sound, hindi siya tutunog. Ayan. Ayan, pinagpabaklas ko na yun, tinanggal ko na yung mga ano niya, nilabas ko na para madali ang video. Ngayon, mayroon akong i-share dito sa parte na ito. Ayan o, malinaw. Ang nangyari dyan, walang supply yung iba, at yung mga transistor na 55, 51 sira yan. Itong mga ito. Yan. Yung magkakatabi na yan, sira. Tapos ito, sira din yan. Ngayon, nung napalitan ko na yan, dinalgal ang tunog, hindi malinaw, pangit. Nag-reading voltage ako dito sa diode na ito kung meron bang supply na lumalabas dyan. Sa kabilaan din, ito yung right channel. Right channel yan. Nan natin. Kung mapapansin nyo, ayan o, right channel. Dito na banda. Tapos yung left channel naman, dito rin sa kabila, kasi nandun yung sign nya. Ayan o, yung sign nya. Ayan. Ayan, left channel. Ayan, para makita. Ayan o, left channel yan. Yung gitnang wire, yan yung ground. Ito yung mga diode na ano. Ngayon, ang mangyayari yan, isaksak natin at ipapaliwanag ko kung paano mawawala yan. Kasaksak na siya, on na siya. Ngayon, andito yung ating tester na itong digital, itong ground nya, yung ground test probe ay nakakabit doon sa ground ng speaker. Ayan o, sa ground doon. Yan natin tinaping yung ground. Tapos ito naman yung positive test probe. Ngayon, aalamin natin kung ilang voltahe ang andito, no? Yan, steady ko lang para makita nyo. Yan. Dito sa right channel ay mayroong dalawang Zener diode dyan na ang voltahe yan ay 27 volts. Ang supply yan, positive negative supply. Yung positive supply, malalaman mo ganito ang pag-reading. Yung positive supply, dito siya.
Yan. Naka-hold pala yung self tester ko kaya hindi mo kita. Yan, naka-hold siya. Ganyan, oh. Yan. Para malinaw na makita ninyo. Ito, oh. 24 volts ang nakukuha dyan. Ayan, oh. 24 volts or 30, pwede yan. Yan, balik natin. Yan. Oh. Ganyan ang, pag dito ka kasi mag-reading sa kabila, dito wala kang mari-reading. Yan. Dapat dito. Kaya i-check mo kapag hindi mo kabisado yung negative, positive supply, kailangan sundutin mo itong kabilaan. Yan. Dito, kung wala, dito sa kabila ulit. Kung mayroon kang ma-reading at makikita mo sa sign sa tester mo na digital ay ganyan ang sign niya na minus, tapos may 24 volts na ma-reading ka, yan yung negative supply. Yan. Balik natin. Ngayon, ilipat naman natin sa kabila. Mayroon ba tayong marireading dito sa dulo ng kwan? Wala tayong na-reading, no? Wala tayong na-reading. Yun, ililipat ko siya. Ilagay ko doon. Mayroon tayong na-reading na 30 volts positive. Ayan, namatay yung ilaw ng tester. Ngayon, balik natin sa kabila naman. Tapos tayo nag-reading doon sa right channel, sa left channel naman tayo. Tingnan natin kung ito ba yung negative supply. Wala tayong ma-reading. Negative supply, ay walang supply, no? Ngayon, ilipat natin yung tester sa kabila, sa kabilang dulo ng diode. Mayroon tayong na reading na 30 volts positive. Yan yung positive supply sa left channel ng ating ampli. Ngayon, dito naman sa kabila, paano ba natin malaman kung yan yung diode or mayroon siyang positive? Yan natin. Kung sa dulo, sa negative ng diode, positive ng diode, wala tayong ma-reading, wala, no? Ngayon, dito tayo sa kabila, sa ground ng diode. Ito. Ayan, yan yung negative supply. Yan. Negative supply. So, okay yan. Alin man dyan ang mawala na supply, halimbawa, ang sira ay dito sa right channel, simula na mag-read, na tanggalin mo yung mga resistor, ay transistor na yan, mga transistor, or mag-bias voltage ka doon, sa bias voltage. Diyan kasi, sa bawat dulo nito, itong malaking power output na transistor nito, sa dulo-dulo yan, wala kang ma-reading ka anong voltahe dyan. Halimbawa, ganito. 0.4, no?
O, 0.4. Ngayon, doon naman sa kabila, wala din. 0.0 din, oh. Yan, dito sa gitna, mayroon siyang supply yan. Sa gitna. Nandyan yung positive, negative. Kung saan dyan yung positive, negative. Halimbawa, ito. Yan yung negative. Negative supply ng power output. Yan. Malalaman mo yan pag magre-reading ka. Dito naman sa kabila, parehas na negative. Dito sa gitna, dito, so ibig sabihin wala yung itong area na ito pala, ang supply nito negative. Nandun sa kabila yung positive supply. Ayan, nandyan yung positive supply. So yan, para madali natin alamin kung good na siya itong ampli. Pwede mong i-ano dito, ito sa dulo niya, dut-dutin mo lang. Ayan, o kaya tanggalin ko. Ayan. Sa left yan, left channel. Tapos sa kabila naman, ilipat natin. Lipat ko yung speaker ito sa kabila dito. Tanggal. Tapos itis lang natin sa kamay. So ibig sabihin okay siya. Kapag mayroong kunting humming, na hindi panaludan, na maingay sa umuugong, ibig sabihin mayroon pang transistor or mayroon pang kulang. Kaya kailangan bihasa tayo dyan sa pag-reading ng mga resistor. Kasi minsan nawawala ang supply dito sa negative supply sa mga diode na ito. Mga diode na yan, nawawala ang supply yan dahil open itong mga 33K. Yan yung 33K katabi ng diode, Zener diode. Tapos yung iba minsan nasisira din yan yung 3.3 pero bihira. Kadalasan talaga nasisira yan yung 33K. Yan sa mga mga kaibigan. Ngayon, naayos ko na yan. Hindi na naman tutunog itong left. Yung left channel ayaw tumunog. Dito naman tayo sa subcontrol. Sa pinaka subcontrol na. Ang pagre-reading dito ay ganito. Itong IC na saan na yung IC na patayin ko muna. Itong IC na yan. Yung IC na yan,
mayroon siyang supply ito na positive negative supply. At nandyan din yung kanyang alamin natin kung saan dyan. Malalaman mo dyan kung saan yung supply ng negative. Unang hanapin mo yan yung negative positive supply para hindi ka malito. Ngayon, mayroon akong sasabihin dyan kung bakit minsan ito ay walang pumapasok na audio. Ayan, niliyaya ko na, no? Ayan yung tester ko, ilipat ko dito para makita, madaling makita, no? Ngayon, isi-switch ko na siya, power ko ulit. Kasi magbo-voltage checking tayo, no? Ayan. Yung positive, hanapin natin dyan kung saan dyan yung negative supply ng IC. Supply natin, nalobat kasi kanina kaya naputol yung video. Ngayon, hanapin natin yung positive negative supply ng IC na ito. Itong GRC 4858. Yan, ito yung supply dito. Yung supply niya dito. Mayroon tayong marireading na 7 volts, no? Negative supply 7 volts, no? Ayan, hindi mo kita, tama ba? Yan, para malinaw. Ngayon, ilipat ko siya kasi ang supply nito doon, ang supply doon. Mayroon din 7 volts positive supply. Yan, Ngayon, dahil na-reading na natin, alam na natin yung positive supply sa kabilaan, dito at dito, i-reading ka na naman sa mga gilid nito, yung kanyang paa. Ito. Yan. Di wala. 0.0. Wala sang supply, Ngayon, sa madaling salita, sa lahat ng paa nito, wala ka nang marireading na 1 volts. Wala. Kahit dito, wala ka na rin marireading na supply. Dito, wala na rin. Alam niyo ba kung bakit? Ito yung input. Depende na dyan kung saan yung, kasi ang input nito, input din yon. Nandyan yung left and right input. Yan. Kapag mayroong supply nito, yung positive negative, buo ang supply o kaya kulang, ay ibig sabihin nito ay may damage yung IC. Kung dito naman sa area na ito, mag-reading ka dito at mayroon kang ma-reading dito na lumalabas na 7 volts or 3 volts sa mga area na ito, sa area na yan, at mayroon kang ma-reading yan, ibig sabihin sira yung IC. Hindi siya papasok yung audio mo doon sa main ampli niya, no? Ngayon, pag na-reading mo yan, bakit ayaw pa rin? Kasi ang kaso nito, ayaw tumunog yung sa left input, sa output ng speaker sa left channel ay ayaw tutunog.
pero okay naman yan na yung amble, naayos na. So dito na naman tayo ngayon sa pinaka bus control. Ito, yan, mahaba yan, oh. Yung bus control. Dito tayo. Mayroon ding mga GRC IC yan na 4858. Ay, 4558 yata. Nagkamali ako. 4558. Ngayon, dito na naman, ito naman, yan, IC din yan. Ano natin? IC yan. Oh, ayan oh. IC yan. May IC din dyan. Dyan oh. Dalawa yan na IC. Na 4558. Yeah, 4558. Tama. Iba yung sinasabi ko kanina. Sorry. Kung mayroon mga pagkakamali. Kaya ito, pag wala kang na-reading doon, reading ka na naman ulit dito sa kabilang IC. Ganun din na paraan ng pag-tester. Hanapin mo rin yung IC, yung power supply niya na positive, negative. Ito yung positive, ay negative supply ito. Ito yung negative. Ayan o. Negative supply, no? Ngayon, dahil negative supply, dito naman tayo sa kabila. Ganon ganon. Yan yung positive. Yan yung positive supply. Diba? Positive supply. Positive supply. Yan. Ngayon, ganoon din ang paraan ng pag-testing mo. Ito yung input. Input yan. Input. Depende dyan kung saan na yan yung positive ay yung left, right input. Basta yan, input yan na parehas. Ngayon, dahil alam mong ito ay supply, dito ka mag-reading. Dito. Sa kabila, ito siguro yung right channel kasi yung right channel lang ang gumagana dito eh. Wala siyang supply oh. Pag wala kang ma-reading dito na supply sa kabila, ganyan, wala kang ma-reading dyan, ibig sabihin, itong right channel ng IC, good. Good yan, good. Wala kang ma-reading, oh. Kahit ganyan ko, wala. Oh. Wala din. So, ang mangyari, dito tayo ulit sa yan yung positive supply. Ito yung ni-reading ko itong area nito yan. Mayroon siyang sa supply niya buo negative ay positive supply. Ngayon, dito tayo naman, ito pala yung right channel, ito naman yung left channel. Output ay input, no? Ngayon, ito yung left. Yung left, yan yung positive ay negative supply. Yan. Madali lang hanapin. Ganun din sa input, kapag left input, ang mangyayari yan, hanapin mo yung left input,
ang supply ng left input ay negative supply. Okay, no? Yun, ready na tayo, tuloy na tayo. Yan, it negative supply 8 volts. Dito sa sumunod, wala ka nang marireading yan. Dapat wala ka nang marireading dyan. Oh. Mayroon na, oh. Mayroon na 3.7 volts. Positive. Ano? So, ibig sabihin, may na-reading na tayo dito sa kabila. Sa left channel. Dito naman sa kwan, no? Ayun, nakasaksak na siya. Maandar na. Dito sa negative ng IC, mayroon siyang 8 volts. Dito sa positive, mayroon din siyang 8 volts. Sa sumunod na IC, wala ka nang ma-reading. Ayan, oh. Wala na siya. O, dito, oh, tingnan ko. Ayan. Wala ka nang ma-reading na supply dyan. Kanina yan, mayroon siyang 7 volts. Dito, 3 volts mahigit. Wala na siya, oh. Ibig sabihin, okay na yan. So, lahat ito, kapag nagkaroon ng supply ito, saan man banda dito, sa kanyang, saan banda man dito, ito yung positive supply, ganyan ang reading. Ganyan. Kapag may supply, ibig sabihin sira. Dito may sira din. Kung mayroon dito, sira din. Dito sa kabila, ito yung negative supply. Yan, negative supply. Pababa naman ang reading. Ganyan. Kapag mayroon kang ma-reading na supply dyan, dito, may ma-reading ka, ibig sabihin, sira. Minsan kasi ito, ang gumagana, nasisira, depende kung right o left. Kaya dito sa input niya ay yung input niya di gumagana itong left input. Ang sala rin itong mga IC na ito. Ito, saka ito. Kung wala naman pumapasok na audio, ito naman ang sira. Kaya laging i-check itong tatlo na IC na ito na nakalagay dyan. Ganun din sa mic. Ganun din ang paraan ng pag-reading. Kapag walang pumapasok dyan na supply at may supply sa kabila, ito may supply yan, yung sumunod na paa niya ay may mga supply. Ito yung ito yung positive supply. Kapag dito sa sumunod at mayroon kang ma-reading diyan, mayroon kang ma-reading, ibig sabihin sira yung IC mo na yan. Minsan ang cause nito, ang trouble nito, minsan pag shorted na masyado yan, dinadrop ya yung voltahe, hindi pantay. Kailangan pantay ang supply dito, na halimbawa kung ilan yung supply ng subcontrol, kasi may supply ng subcontrol na mayroong 15 negative, 15 positive. Pero ito 8 volts lang ito. Ayan, oh. 8 volts. Kapag missing naman ang supply mo dito, so kailangan magre-reading ka ng voltahe. Unahin mo yung voltahe ng supply na pumapasok dito kung pantay ba sila. O ayan, 8 volts negative. Tapos doon sa kabila 8 volts din, dapat pantay sila. Positive negative, dapat pantay ang supply. Ang supply ng board lang ito ay 8 volts. Mayroon din yung gumagamit dito na 15 or 19, ganun yung ginagamit nila na supply. Depende sa pagkagawa ng power supply dito doon sa output min ng So okay na to, testing natin. Patayin ko muna. Ang problema natin ay yung
left channel. Hindi na tumutunog. Ngayon, ilapag ko muna. Setting ko muna. Pahiram mo yung cellphone mo. Para mayroon akong pang audio. Oh, ayan, mayroon na, oh. Ito ang problema kanina, yung left channel, wala siyang lumalabas na output yan. Audio output. Ayan, speaker ito, okay na siya, oh. Oh, mayroon na siya. Okay, salamat sa panonood nyo sa aking munting YouTube channel. Sana ipatuloy nyo pong suportahan para yung aking kunting na-experience ay aking may share at malaman din ng iba yung mga baguhan na nag-aayos ng mga amplifier na ganito. Baguhan pa lang naman ako, hindi pa naman ako marunong. So good luck, God bless us all.